Hello po sa inyong lahat, sa aming po mga kapatid dyan sa Pilipinas. Especially dyan po sa lugar ng Quezon City, Commonwealth. Una sa lahat, nais ko pong batiin ng isang magandang araw, magandang hapon, o whatever season you have now in the Philippines and what time. Magandang hapon, good afternoon, or good evening to everyone sa aking pong mga kapatid dyan sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa pamilya ni Pastor Nel Gakutan family, sa kanyang may bahay na si Sister Rose at sa kanilang 4 na mga anak. Maging sa bawat mananampalataya diyan, mga kapatid ko, magandang hapon po sa inyong lahat at ako po ay lubos na nagagalak na makita kayo muli. Hallelujah, kahit man lang sa video. Personally, hindi po tayo pwedeng magkita-kita pa dahil sa sitwasyon ng ating kapaligiran. Hallelujah. May mga problema pa na talagang hindi natin maiwasan. Hallelujah. Gayun pa man, ako po ay lubos na natutuwa sapagkat sa kabila ng mga bagay na ito na nangyayari sa ating bansa, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong daigdig, hallelujah, ay nariyan pa rin tayo. Patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na nagiging mainit sa paglilingkod. Hallelujah. Tila baga hindi na maawat o paawat. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng maraming problema at mga pagsubok sa ating buhay. At binabati ko rin po ng magandang hapon dun po sa mga patuloy na nakikinig ng mga pangangaral mula sa Jesus the Only Way Family Church International Ministry. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po. At patuloy po nawa kayong makinig ng salita ng Diyos. Sapot ang sabi po sa Biblia, sa Mateo 4:4, na hindi lamang tayo nabubuhay, hallelujah, sa mga tinapay, hindi sa bawat salitang lumumutawi sa bibig na, mula sa bibig ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. At ngayong hapon po, hindi ko na po patatagalin pa sapagkat alam kong sabik na rin po kayo at patuloy na sabik na makinig ng pangangaral, hallelujah, ng salita ng Diyos. Glory to God. Ito po yung ating pagkaing spiritual. Ito po ang ating kalakasan. Hallelujah. Kaya at ngayong hapon, kung meron po kayong banal na kasulatan, ay makibukas po kayo sa akin sa Juan, Kapitulo 3, mga talatang 1, 1 hanggang 18. John chapter 3, verse 1 up to 18. Ganito po ang pagkakasabi, kayo po sumunod sa akin. May isang lalaki nga sa mga Pariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo ipanganak na muli. Mihihip ang hangin kung saan niya ibig, at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon.
Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatigbagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay ganyan kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Panghuli, verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Tayo po lahat ay sa mandaling pumikit, yumuko at manalangin sa Panginoon. Amang Diyos na banal at dakila sa lahat, pinupuri ka namin o Diyos, sinasamba ka namin ngayong umaga o ngayong araw na ito, Diyos, anumang oras, Panginoon God. Hallelujah. Hallelujah sa oras nito bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin ng Diyos, Espiritu at katotohanan. Ama, siyasatin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa. Na anuman o Diyos ang aming mga pagkakasala, Lord, sa oras na ito, linisin mo po kami. At patawarin mong lahat ang aming mga pagkakasala. At niling po namin o Diyos mula sa iyo, Panginoon, na kami iyong linisin, hugasan ang aming kaluluwa at ang lahat po ng aming mga pagkakasala, o Diyos, iyo pong patawarin. Upang sa gayon, Lord, sa oras na ito ay maging malinis kami sa iyo. Maging kapuri-puri kami, Panginoong God, Lord, o Diyos, at kalugod-lugod ang aming buhay. Upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy na makapaghari, makapaghari ka sa amin, at ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy na manahan sa amin, Ama, o Diyos. Dahil sa oras na ito, samahan mo po ang iyong lingkod, pang bawat isa, Panginoong God. Hallelujah, sa pakikinig at pagtanggap ng iyong banal na salita. At ang iyong lingkod, Panginoon God, iyo pong ilagay sa likuran. At ikaw siyang patuloy na mahayag, Ama, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Hallelujah. Kumilos ka, O Diyos, sa mga pangyarihang paraan. At naman, O Diyos, ang balakid, God. Hallelujah. Sa hapong ito, panghadlangan ng gawain, Panginoon, ang mong sinasansala, Panginoon, ginagapos, O Diyos, tinatalian. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na taga Nazaret. Hallelujah. Panginoon o Diyos, sa hapong ito, inaanyayan namin o Diyos ang iyong banal na Espiritu, Lord, na mangunas sa amin, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang patuloy kami, Panginoon. Hallelujah. Makadama ng kaligtasan, kapayapaan o Diyos sa aming buhay, sa aming isip o Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, inangkin namin, Lord, ang tugon at ang tagumpay mula sa iyo. Binabalik namin, Lord, o Diyos, ang lahat ng ito na may papuri at pasalamat, o Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng Kristiyano ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. One of the most basic truth of the Christian faith involves the salvation and being born again. Sometimes one uses these terms without fully understanding their meaning. Marami pong tao ang lubos na hindi pa nakakaalam kung ano pong ibig sabihin ng born again o ipinanganak na muli. This is the new birth. This is the new life. This is God's plan for salvation. And today, I want to share, hallelujah, a passage that help us to understand better
regarding the meaning of born again. Hallelujah. And I want to give the topic, the new birth, o bagong kapanganakan, o bagong buhay. At ang unang punto sa nais ko pong banggitin sa inyo, nais ko pong ibigay, the new birth or being born again. Hallelujah. Sa verse 1 and 7, makikita po natin dito na nagkaroon po ng conversation sa pagitan ng Panginoong Jesucristo at ni Nicodemo na isang puno o pinuno ng Hudyo. Glory to God. When Jesus was conversing with the Jewish religious leader, Nicodemus, he said, unless a person is born again, he cannot get into the kingdom of God, according to verse 3. And what is meant by born again? Ano po ba ang ibig sabihin ng born again? Sapagkat marami pong hindi nakakaunawa nito. Hallelujah. Marami pong nahihintakutan na maging born again. Ang akala nilang pagiging born again ay pagsali sa isang panibagong sekta ng pananampalataya, sekta ng reliyon. Hallelujah. And what is meant by born again? Ano po bang ibig sabihin ng born again? During our first birth, we were born with a physical body, with its old nature. We need to have a new birth, so that's God's life. God's nature will be in us. And why do we need this new birth? Bakit kailangan natin ng ganitong kapanganakan? This new nature, bakit kailangan natin ganitong kalikasan, yung bagong kalikasan? Hallelujah. Because we have a sinful nature. Hallelujah. For us to understand the contrast between the two kinds of nature, I would like to give a sample, cat and pig. Yung baboy po, tsaka yung pusa. Let us look at a pig and a cat. It is a pig nature to like being dirty. On the other hand, even if we give it a bath, pretty soon it wallows in mud again. Hallelujah. On the other hand, it is a cat nature to like being clean. A cat is constantly washing itself with its tongue. If it accidentally gets dirty, it will stop and clean itself, hallelujah, at once. So a pig and a cat behave differently because they have different natures. Looking at ourselves, we have a sinful nature. There are many things which we know are wrong, yet we still do them, like lying, cheating, hitting, etc., stealing, killing, etc. We do not have the power not to do them. Hallelujah. Sometimes we resort to change for the better, especially during New Year's Day. Hallelujah. Because somebody, if the New Year's are nearly come, somebody are making New Year resolution. Hallelujah. Hoping that they can change the wrong, their mistake through making New Year resolution. But in a few days, we are back to our old selves. This is because of our sinful nature. Hallelujah. So why do we have this sinful nature? Why do we have sinful nature? We were born with a sinful nature when the first man, Adam, our father, hallelujah, physically, sinned or disobeyed God. Hallelujah. His nature became corrupted and sinful.
We inherit this simple nature and have been following our own ways, our own desire, which actually are controlled by Satan. Hallelujah. Another question is there anything we can do to change this? The answer is we cannot do anything to change this in our own power. Hallelujah. The only way is to be born into a new kind of life, the life of God. Hallelujah. And how can one be born again? How can one be born again? As what Nicodemo asked with Jesus in verse 4. Hallelujah. This is the same question of Nicodemo to our Lord Jesus Christ in verse 4. He said, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at pinanganak. So how can one be born again? Sabi rito ni Nicodemo, ipapanganak mabuli yung tao, ipapasok siya sa muli for the second time sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na muli. Hallelujah. Ang ibig pong sabihin ng ating Panginoon Kristo dito, ito po. Born of water in the Spirit. Sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. God mentioned about water in the Spirit. 2. Hallelujah. The Holy Spirit is the one that initiates our new birth, not something we can do by ourselves. Kaya hindi po natin kayang baguhin yung sarili natin. Kahit na ano pong pagbabago, ano pang mga New Year resolution ang gagawin natin, hindi po natin kaya kasi tayo po ay may simple nature na minana pa po natin kay Adan. Hallelujah. Na ating ama. Hallelujah. Glory to God. Dahil sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagsuway sa Diyos, hallelujah, siya po'y nadumisan. Dati ang tao, hallelujah, ay mayroong close relationship sa Diyos. God and man have close relationship to each other. But because sin has entered, hallelujah, in the world, man became a sinful and have a sinful nature. Glory to God. At ito po ang dahilan, hallelujah, kung bakit po namatay ang ating Panginoon Kristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya po ang karapat-dapat at allowed ng ating Panginoong Diyos na wala pong bahid ng kasalanan ang kanyang dugo. Kaya siya po ang isinakripisyo ng ating Ama. Hallelujah, sapagkat siya po ay karapat-dapat. Hallelujah. Siya lamang ang tanging otorisado o karapat-dapat, hallelujah, na magbayad ng ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang banal na dugo. Born of water in the Spirit. So the Holy Spirit is the one that initiates our new birth, not something we can do by ourselves. Believe and have eternal life. Verse 16. Mababasa po natin yan sa verse 16. Ang sabi po dito sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya sumampalataya, believe, ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Believe. Kailangan sumampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Glory to God. Kailangan nating sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. And sabi po dito sa verse 16. Then receive to become children of God. John chapter 1 verse 12. Basahin po natin sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi po rito sa 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. So kailangan, pag hindi tayo sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos, hindi pa po natin siya tinatanggap.
hallelujah, hindi po tayo anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po rito, datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatan maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So kailangan dito, believe and receive. Amen? Ayan po ang process. Kailangan upang tayo maging isang born again, ipanganak tayo sa magitan ng Espiritu, hallelujah, sa tubig at Espiritu. Glory to God. Believe here does not only mean mentally saying. It is true. Satan also believes Jesus is the Son of God, but obviously he is not saved. It is believing in Jesus with all our hearts, repenting of our sins, and receiving Him as Savior and Lord. Hallelujah. We turn over our lives to Jesus Christ to control. The center of our lives is no longer ourselves, but God. Hallelujah. Sometimes we meet non-Christians who live better lives than Christians. So the question is, do they need to be saved also? Yes. None of us are perfect in God's sight. Since God's standard is perfection, none of us are acceptable in God's sight. According to Romans chapter 3 verse 23, hallelujah, for all have sinned and fall short from the glory of God. Wala pong perfecto. Lahat tayo nagkasala. Kahit sabihin natin, may nakikita tayong mga Kristiyano na madasalin, nagbibigay ng abuloy, gumagawa ng mabuti. Ito po'y hindi sapat. Hallelujah. Upang tayo ay matubos, maligtas, maging born again, hallelujah, sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Sapagkat wala pong banal, ang sabi po sa Roma 3:23, hindi po tayo nakaabot sa kaluhalhatian ng Diyos. Yung standard ng Diyos, hallelujah, ito, dito lang tayo. Hindi tayo nakaabot dahil sa ating mga kasalanan. So kailangan ang tao ay maging born again. Maborn again, ipanganak na muli. Hallelujah. For the second time, no. By the Spirit. Hallelujah. Suppose all of us are required to swim from Manila to Cavite. Yan po isang ilustrasyon yan. Meron po akong ilustrasyon sa inyo. Some jump off the seawall and sink right away. Some may reach halfway and then sink. Some may even nearly reach Cavite, but 10 meters before reaching shore, run out of strength and sink also. So none of us reach Cavite. In the same way, none of us reach God's standard. Even though some may live very good lives, let's say 95% good, the reason Christians are acceptable in God's sight is because Jesus Christ is perfect. And we come to God through Jesus Christ. In our illustration, we can reach Cavite if carried on the back of an Olympic swimmer. And that is Jesus Christ. Hallelujah. Siya lang ang tanging makapagliligtas sa atin. Hallelujah. Yung aking ilustrasyon na ibinigay sa inyo, hallelujah, ito po'y nais ko lamang pong ibigay sa inyo upang maunawaan ninyo na kailangan natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay upang tayo ay patuloy na makatanggap ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ang sabi niya po rito sa verse 3, you must be born again. Kailangan ipanganak muli tayo, kailangan tayo maging born again spiritually, not physically. Sapagkat ang katawan natin, hallelujah, mayroon po tayong sinful nature because of sin. Na hereditary po, minana po natin ito sa ating, kay Adam na ating pong ama. Hallelujah. Glory to God. Na hanggang sa ngayon ay minamanap na pa po natin ito. At kailangan, hallelujah, glory to God, ay mawala ito sa atin. At gayon nga, ito po'y pinagbayaran na ng ating Panginoon Kristo.
Ang kailangan lang natin upang tayo patuloy na makatanggap ng biyaya sa ating Diyos, biyaya ng kaligtasan. Hallelujah. And sabi niya sa John chapter 3 verse 3, you must be born again. Hallelujah. Kailangan maborn again tayo, kailangan ipanganak muli tayo. Born of water in the Spirit by believe in receiving Jesus Christ. Glory to God. Then secondly, the second point that I want to give you this afternoon is the working of the Holy Spirit, verse 8 and 12. Let us read verse 8 and 12. Ang sabi po nito, hindi siya ang ilaw. Basahin po natin si John chapter 3. John chapter 3. Verse 8 and 12. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo naunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo mga bagay na ukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo mga bagay na ukol sa langit? The working of the Holy Spirit. That is the second point. And what major point did Jesus illustrate in talking about the wind in verse 8? Hallelujah. Notice, what is stated about is cause and effect. Amen. Binanggit po ito ng Panginoon Kristo yung tungkol sa hangin. Ang sabi niya, umihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Wala pong nakakakita sa hangin. Subalit nararamdaman natin ito at naririnig natin ito. Subalit hindi natin alam kung saan ito nagmula, kung saan ito paroroon. Hallelujah. Ang ini-emphasize po ng ating Panginoon Kristo dito sa verse 8 ay yung dahilan at yung epekto ng hangin. Ibig sabihin yung hindi natin nakikita, nararamdaman natin yung epekto nun. Hallelujah. At yung dahilan. Hallelujah. We may not know where the wind comes from or where it is going, but we can hear it and see its effect on things. Similarly, we may not fully understand how the Holy Spirit gives us the new birth, but we know He does it by observing its effect on people. Alam niyo po yung mga tao na kung saan tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Once na tinanggap ng isang tao, ang Panginoong Kristo, tinanggap niya at pinapasok niya sa kanyang buhay bilang personal na tagapagligtas, bilang kanyang Panginoon. Hallelujah. At the same time, hallelujah, the Holy Spirit will dwelling to those people. Hallelujah, na tumanggap po sa ating Panginoong Diyos. Tumatahan na, nagsisimula ng manahan ang banal na Espiritu sa taong tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. At doon po nagsisimula mag-process. Mag-process po. Hallelujah. Ang pamumuhay ng taong tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu po ang siyang kahalili ng ating Panginoong Jesus. Nung umakyat po siya sa langit, hallelujah, bago po siya umakyat, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad na darating, hallelujah, sa kanila, hallelujah, ang kapalit niya. At yun nga po ang kapalit niya, ang kahalili niya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya nung tinanggap po natin, kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon Kristo, ang Holy Spirit po ay mananahan sa atin. At ipaprocess po ng banal na Espiritu yung banal na pamumuhay. Ituturo ng banal na Espiritu sa atin yung mga dapat gawin na ipinapagawa ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. At doon po matututunan po natin
kung ano po yung nais na ipamuhay sa atin ng ating Panginoon Kristo sa magitan ng banal na Espiritu. Excuse me po. Sa Galatians chapter 5, hallelujah, makikita po natin dito, Galatians chapter 5, may kita po natin dito, verse 19 up to 20. Verse 19. Hallelujah. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay mga ito, pakikiapid, karumihang kalibugan. Verse 20, pagsamba sa Diyos ang pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panunubugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga kapaglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawan ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, gagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Yan po ang magagawa ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin kapag once na tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Ipraprocess niya yung buhay natin. From darkness to light. From worldly things, from worldly life to heavenly life. Hallelujah. Ipraprocess niya yan. Yung mga tuturuan po tayo ng banal na Espiritu. Yan po ang dahilan kung bakit dapat nating tanggapin ang Panginoong Kristo. Dapat tayong sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Na siyang bugtong na anak na ipinadala ng Diyos, sinakripisyo ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At diyan po magsisimula ang tinatawag na pagiging born again. Take note po, ang pagiging isang born again po ay hindi po napakadali. Meron tong proseso. At ang kagagawa lamang po nito ay hindi po yung New Year resolution na ginagawa ng marami mga tao kada New Year. Gumagawa sila ng sulat, pangako, hallelujah, about New Year resolution tungkol sa kanilang buhay na ganito, so on. Magbabago na ako, hindi na ako maglalasing, hindi na ako mambababae, hindi na ako magsusugal, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako magiging chismos. Pero sa malaot, bumabalik ulit sila sa dati. Bakit? Kasi wala pong guide ng Holy Spirit. And that's the reason why we need the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit lamang po ang may kakayahan at may kapangyarihang makapagbabago sa atin. Hallelujah. Siya po ang kahalili, substitute ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. At doon po makikita natin yung taong puspos ng banal na Espiritu. Yung pagbabago niya. Nababago po siya unti-unti. Yung dating pamumuhay niya na worldly, nagkakaroon na po siya ng takot sa Panginoon Diyos. Sumusunod na po siya sa ating Panginoon. At ang kanyang buhay noon, hallelujah, na punong-puno ng kasalanan ay nagiging maayos na po. Nagiging banal na po. Nagkakaroon na ng kabanalan ang kanyang pamumuhay. Ang kanyang sarili ay unti-unting naayos ulit sa mga bagay na makasanlibutan. Hallelujah. Ayan po, hallelujah, the working of the Holy Spirit. And what simple thing did Jesus want Nicodemus to do in verse 11? Glory to God. Anong simpleng bagay ang nais ipagawa ng Panginoon Jesucristo kay Nicodemo? Sa verse 11, basahin po natin verse 11. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, sa aming nakikita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. What simple thing did Jesus want Nicodemus to do in verse 11? First, accept. Kailangan tanggapin natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Hallelujah. Sumampalataya tayo sa kanyang mga sinasabi. Sapat ang sabi po rito, sinasalita namin at aming nakikita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. So kailangan natin sumampalataya.
paniwalaan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. And what is that? The Bible. Hallelujah. Yan po ang salita ng Diyos. Glory to God. Kailangan tanggapin natin ang Panginoong Kristo. And are you willing to accept Jesus and believe His words? Hallelujah. Handa ka bang tanggapin ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga salita? Glory to God. Hallelujah. Verse 13 and 16 gives several reasons for taking that step. Sa 16, basahin po natin sa 13. At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paano itinaas ni Moises sa ilangang ahas, ay ganun kinakailang itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Excuse me po. So kailangan nating sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kailangan nating paniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Hallelujah. At ito po yung makikita natin lamang dito po sa Biblia. Because the Bible is the Word of God. Hallelujah. Why we believe in Jesus? Bakit kailangan nating paniwalaan ng Panginoon Kristo? How could Jesus demand the faith and confidence of Nicodemus or of any person? Think about this as you make a list of everything which verse 13 and 16 tell us about Jesus. Ang 13 po at 16, ito po nagpapahayag patungkol sa ating Panginoon Kristo. Ng ating pong Jesus came down from heaven. Ang sabi po sa verse 13. So He is qualified to tell us of heavenly matters. Verse 14 refers to an incident recorded in the book of Numbers, chapter 21, verse 4 and 9. Jesus' explanation in reference to Himself through this illustration speak about the totality of His work. God becomes man, dies on a cross, and is raised again. Thus, Jesus' death on the cross brings about the reconciliation between man and God. Excuse me po. Anyone who looks to Jesus by faith can be cured in the deadly disease of sin. Hallelujah. In verse 16 is an excellent synthesis of the gospel. What does it say regarding God, regarding Jesus, and regarding you? Excuse me po. Verse 16, sabi po, basahin po natin ang verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. What does it say regarding God? God said He loves us so much. Hallelujah. He loves us so much. He don't like everyone will be blessed, going to hell. That's why His begotten Son, our Lord Jesus Christ, gave Him. Hallelujah. The only one begotten Son, Jesus Christ. He gave Him. Hallelujah. That whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah. At para sa iyo, hallelujah. Ano ba ang masasabi mo patungkol sa John 16, John 3:16, na minamahal tayo ng Diyos? Ang kaisa-isang bugtong na anak niya, ang Panginoon Kristo, ay kanyang ibinigay. Hallelujah. Napakasakit po para sa ating Panginoong Diyos na ang kanyang kaisa-isang anak ibibigay niya pa. Hallelujah. Ang kanyang minamahal na anak, ang Panginoon Kristo, ibinigay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang tayo hindi mapahamak sa impyerno, kundi upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa magitan ng pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Tandaan po natin, ako po'y nangangaral patungkol sa salitang born again. Huwag po nating ma-misinterpret
ang pagiging born again ng isang tao, hallelujah, ay join po sa panibagong sekta ng palataya o pagsali sa panibagong reliyon. Hindi po. Yan po ay process ng ating pamumuhay spiritually. Sa magitan po ng banal na espiritu, tayo po ay mababago. Hindi po sa ating mabubuting gawa, hindi po tayo maligtas. Hindi po tayo maliligtas sapagkat wala pong tao na naligtas sa magitan ng paggawa ng mabuti. Although kailangan natin ng gumawa ng mabuti. But this is not considered that through good deeds we can save. Tandaan po natin, hindi po tayo naligtas sa magitan ng ating mabuting gawa, kundi sa magitan po ng habag ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging born again. Hallelujah. Born again, hallelujah, in spirit. Hallelujah. Sa magitan po ng banal na espiritu. Hallelujah. Siya po magpa-process ng ating buhay from bad, from evil, turn to heavenly things to God. Hallelujah. Kailangan po nating maborn again, ang sabi po ng Panginoon Kristo. Ang sabi niya sa John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hallelujah. Kaya kailangan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nating ipanganak na muli. Hindi sa magitan sa laman, kundi sa Espiritu. Ito yung God's nature. Ito po yung God's life. Kailangan po natin yun. Kailangan natin ng pamumuhay na banal, hallelujah, sa magitan ng ating pagtanggap at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sapagkat wala pong tao na pwedeng maligtas sa kanyang sarili. Ano man ang gawin mo, hallelujah, gamitin mo ng salapi mo, magbayad ka, hallelujah, magpamisa ka, hallelujah, sa mga namumuno sa reliyon, hindi ka pa rin maliligtas niyan. Ang makapagliligtas sa iyo ay hindi ang salapi mo, hindi ang mga bagay na sa iyo, kundi ang ating Panginoon Kristo. So you must believe, you must accept Jesus Christ in your life, in yourself, as your Lord and personal Savior, and you can be saved. Hallelujah. So what Jesus Christ said, you must be born again. Hallelujah. Kailangan maborn again po tayo. Panganak tayo sa Espiritu. Hallelujah. Nais mo bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo? Nais mo bang papasukin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? Nais mo bang paghariin ang Diyos, ang Panginoong Yesus sa iyong buhay? Kung ikaw yan ngayon, nakikinig ka ng pangangaral na ito. Hallelujah. At nais mong maligtas, nais mong tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. At makaka-experience ka ng experience ng pagiging isang born again sa pamagitan ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumipit. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Lord. Praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for your holy gospel that we preach, God. Hallelujah, this moment. Thank you so much, Lord, for your authority, God, for your power. Oh God, that you have given to everyone, especially those who listen by this preaching. Hallelujah, this afternoon, God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you so much, Lord, for everything that we receive from you through your holy gospel that have been preached. Hallelujah, this afternoon. Thank you for your power and authority that you have been touched my heart and open my thoughts, God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong patuloy na pagkilos sa makapangyarihang paraan sa aming buhay ngayong araw. Salamat o Diyos na sa pangangaral na ito, God, na binigyan mo ako, Panginoon, ng kapahintulutan ng pangaral nito, o Diyos, na may paliwanag, Panginoon, sa bawat tao, sa bawat naabot, Panginoon, ng yung banal na salita, Panginoon, ng yung pangangaral, o Diyos, ngayong hapon. Hallelujah. Maraming salamat, o Diyos, na iminulat mo ang aming mga mata, Panginoon, ang aming isip, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa mga maling paniniwala, Panginoon, patungkol ko sa kahulugan, Panginoon, ng born again. Hallelujah. Marami pong nadadaya ng kaaway, Lord, sa salitang born again.
At ngayong hapon, Panginoon, maraming salamat, O God, na ipinanglawa mo ito, O God, sa magitan ng pangaral, Panginoon, ng iyong lingkod, dakilang Diyos. At dalayan ko, God, na patuloy ka pang magbangon, Panginoon, ng mga kaluluwa na gagamitin mo, Diyos, sa iyong kaharian. Natatawagin, Panginoon, yung mga anak, Panginoon, mga born again, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, na matapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, Ama. At bibigay ang kanilang buhay, Lord, ang mga O Diyos. Sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat sa kaalaman, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Sa karunungan, O Diyos, the divine wisdom and knowledge, God. Hallelujah. From you, God. Thank you for your Holy Spirit that always guide us. Hallelujah. Maging sa hapong ito,